Shalom Alaikum mga kapatid. Sa pinagpalang araw po sa ating lahat, pinagpalang araw ng Lunes ngayon. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na pinabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Okay. So, we're too busy nung mga previous days, kaya halos ilang araw hindi po tayo nakagawa ng ganitong programa. So, binabati natin yung mga regular natin nakakasama, sina Brother Joseph John Quijano, sa batikang naglilingkod sa Panginoon, si Brother Kuya Romino Nunez, si Mystery of Faith, si Pablo, at iba pa nating mga kasama kapwa Katoliko na from time to time ay dumadaan dito sa atin, at maging yung nagtatap ng screen at yung kahit hindi man. So before we will start, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who have told the heart of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that in the same Spirit may we be truly wise and ever rejoice in His consolation, through Christ our Lord. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So sa mga kapatid, and the Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. John chapter 15 verses 26 to chapter 16 verse 1 to 4. Glory to you, Lord. When the Advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, He will testify to me. And you also testify, because you have been with me from the beginning. I have told you this so that you may not fall away. They will expel you from the synagogues. In fact, the hour is coming when everyone who kills you will think he is offering worship to God. They will do this because they have not known either the Father or me. I have told you this so that when their hour comes, you may remember that I told you. I did not tell you this from the beginning because I was with you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan mga kapatid. Okay. So, Shalom. Yan ang Ebanghelyo ngayon, at nagbabadya na or binabanggit na ng Panginoon yung patungkol sa Espiritu Santo. Sapagkat these coming days ay alam naman natin ang celebration after the long period of celebration ng Easter ay ang kasunod is yung 40 days na pamamalagi ng Panginoon dito sa lupa. Ay after 10 days ay ando naman yung kanyang ascension, yung the ascension of our Lord Jesus Christ, yung ating ipagdiriwang. Yan mga kapatid. So makikita natin na binanggit niya na ang patungkol sa Espiritu Santo. But prior to that, let us remember na bago pa man niya sabihin ang patungkol sa Espiritu Santo, ay muli niyang pinagtibay ang si San Pedro na magiging tagapangasiwa ng kanyang kawan, mga kapatid. At makikita natin yan doon sa John chapter 21 verses 15 to 19. So makikita natin doon na muli niyang pinagtibay or kino-confirm, ni-reaffirm si San Pedro bilang
tagapangalaga ng kanyang kawan. Then, ang kawan na ito ay pinangakuan niya na magpapadala siya ng Espiritu Santo. Na ang Espiritu Santo na ito ay siyang gagabay sa kanyang simbahan. Siya yung magtuturo. Actually, kung pagkahala natin itong siguro kasi one of these days ang pag-uusapan, it's all about the Holy Spirit. Kaya siguro i-contain natin, limit muna natin para hindi natin may pre-preempt yung mga next discussion natin, mga kapatid. So makikita natin dito sa verse 26, sabi niya, when the advocate comes, whom I will send. When the advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, He will testify to me. So, ang advocate, actually alam naman natin na ang advocate parang ay ang abogado, helper, yan yung ibang salita ng advocate, helper, sa ibang salita, paraclete, or yun yung ang titulo ng Espiritu Santo, the advocate, sabi niya. Whom I will send you from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, He will testify to me. So, whom I will send, sabi ng Panginoon, na aking isusugo. So, kung titingnan natin mga kapatid dito sa mga salita na ito, kung hindi natin ito binabasa ng marahan, ay yan ang mga possibility. That is why many sa ating mga kapwa Katoliko na nadadaya sila or na natitrick sila or napaniwala sila that the Holy Spirit is just a power or a force. Mga kapatid, pero kung titingnan natin dito, ang sasabi ng Panginoon, whom I will send you, kasi kung power lang, dapat ang sasabihin ng Panginoon, when the advocate comes, whom I will give you, di ba? Ibibigay ko sa inyo. Pero ang sinasabi niya, whom I will send you. Isusugo. So that means that the Holy Spirit is a person, is an individual, mga kapatid. Whom I will send you, na isusugo ko sa inyo. Kasi kung power siya, hindi dapat termino na isusugo, kundi ibibigay, ipagkakaloob. Di ba mga kapatid? Sana ma-realize natin yun. Kasi kung minsan kapag hindi natin ito pag-aralan ng maigi or hindi natin papansinin itong mga maliliit na detalye, ay mapapaniwala tayo doon sa mga tao na hindi kumikilala sa Holy Spirit as a part of the divine Holy Trinity, of the Holy Trinity. Then kasunod na sinasabi dito ng Panginoong Jesucristo, the Spirit of truth, ang Espiritu ng katotohanan, that proceeds from the Father, take note, ang ginamit ng Panginoon ng term, He will testify to me. He will testify to me, magpatotoo siya para sa akin. Then, if the Holy Spirit is not a person, kung ang Espiritu Santo ay isang individual, dapat hindi ang termino na ginamit ng Panginoon dito is He will not, hindi He. And then how come na makapag-testify ang isang kapangyarihan o isang puwersa sa Panginoong Jesucristo kung hindi siya isang individual? Kaya ang ginamit dito na pronoun is He. He will testify to me. Magpatotoo siya patungkol sa akin. Mga kapatid. Not only that, hindi lang ito, maririnig pa natin one of these days. Kasi hanggang June 7 pa mga kapatid, sa June 7,
i-celebrate natin ang Pentecost Sunday, kung saan ang Pentecost Sunday, originally, ang Pentecost is a festival, a festivity of the Jews ng Feast of the Harvest. Diba? Then, doon sa panahon na yon ay doon dumating ang Espiritu Santo. Sa panahon na yon. Sa June 7 po ang celebration natin ng Pentecostes, mga kapatid. So makikita natin dito that the Holy Spirit, advocate, abogado, helper, tagatulong, paraklet, ang kapangyarihan ba can operate of Himself na makakatulong sa atin na wala na ano, ang hirap anuhin yun, ang hirap tatanggapin na lang ba natin na ganun? Pag sinabing advocate, tagapagtulong, parakleto, helper, then sasabihin ng iba na hindi kumikilala sa the Holy Trinity, i-reject nila na ang Espiritu Santo is an individual, is a person, kasi ang ginamit niya dito na term is He. He will testify of me, mga kapatid. Magpatutuo siya tungkol sa akin. Diba? So, dyan pala makikita na natin na these people is na ayaw kumilala sa Espiritu Santo as a power is binabangga nila, or itong talata na ito ay binabangga nila just for the sake na mai-promote nila yung kanilang pananampalataya, mga kapatid. Di ba? Makikita natin dito. When the advocate comes, whom I will send, na isusugo or ipapadala ng Panginoon from the Father, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, He will testify to me. And you also testify because you have been with me from the beginning. So kung titingnan natin, ang Holy Spirit, magpatotoo siya para patungkol sa Panginoong Jesucristo, parang katulad dito na sa mga alagad na sila rin ay magpapatotoo sa Panginoong Jesucristo because from the start of His ministry, nakasama ng mga alagad ang Panginoong Jesucristo. That is why, ang mga alagad ay siyang magpatotoo rin kung papaano ang Espiritu Santo ay magpatotoo sa Kanya sapagkat from the beginning ay ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay magkasama na. Kasi kung titingnan natin, di ba, babalikan na naman natin. Sa John chapter 1, di ba, ano sabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And without Him, nothing is created. Take note, di ba? Ang word na tinutukoy doon is our Lord Jesus Christ. Then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. See? And then makikita natin na yung John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14, it talks about the creation. At kung babalikan natin ang creation, mga kapatid, hindi lamang ang Panginoon Kristo ang kasama ng Ama. Kasi makikita natin doon sa Genesis chapter 1 verse 2, ang sinasabi doon, mga kapatid, take note, ibasahin natin, balikan natin. Okay, kasi kung minsan hindi natin ito pinapansin, nakala natin, ano lang yan. So, ito ang sabi dito, mga kapatid. In the beginning, when God created the heavens and the earth was formless, waste land, and darkness covered the abyss, while a mighty wind swept over the waters. Yung mighty wind sweep over the waters, dito mga kapatid, is ang termino na ginamit sa kanya is yung ruach. The Spirit of God hovering over the water. The Spirit of God. So, ibig sabihin, bagamat hindi siya nabanggit doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, obviously, na kasama ang Espiritu Santo sa creation. Kaya nga, kung titingnan natin, didiretsohin natin yung pagbasa dito, mga kapatid, sa Genesis chapter 1, verse 26, makikita natin dito na sabi niya, God created man
sabi dito, then God said, let us make, take note of the word, let us make man in our own image and likeness. Larry Ramirez. Hindi talaga sila pumapayag. Kasi kapag ipilit daw natin ang Ama ay Diyos, Anak ay Diyos, ang Holy Espiritu Santo ay Diyos, ay tatlo na raw ang Diyos. So, ang kanilang ginagamit is yung addition. Ang mathematics lamang nila na alam is addition. Pero, ay papaano kung ang mathematics na ginagamit ng Diyos ay iba sa mathematics nila? Ang mathematics ng Diyos is, kung gagamitin, paano kung ang gagamitin ng mathematics ng Diyos is multiplication? 1 times 1, times 1 times 1. At the same time, kung babalikan natin yung, Brad Larry, yung Matthew chapter 28 verse 19, di ba? Makikita natin dun yung pagbabanggit ng Panginoong Jesucristo. Humayo kayo sa buong daigdig at bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diba? Hindi naman sinabi ng Panginoon dun sa mga pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi naman sinabi dong mga, kundi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Patunay na doon sa pagbanggit ng Panginoon Jesucristo sa Matthew chapter 28 verse 19, pinapatunay niya na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay magkapantay. Di ba? Kasi they were from the beginning, they were there. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. See? At the same time, sila kasi ba, Brother Larry, kapag ini-insist nila na kapag sasabihin ninyo ang Diyos, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos, tatlo lang Diyos nyo. Ang lagi nilang ginagamit is yung addition. Without considering na ang Diyos cannot be contained by any mathematical formula. He cannot be bound by any mathematical formula. Ngayon, kung papatulan natin sila, gagamitin nila yung addition, kung ang ginamit ng Panginoon ay multiplication, ano ngayon sa inyo? Yan ang masakit na, yan yung masaklap, Brother Larry Ramirez. Sabi niya, mas tanggap nila na anghel si Manalo at tao lamang si Jesucristo. Yung reference na naman nila doon is, ang reference nila naman nila na anghel si Manalo is Revelation chapter 7. Di ba? Revelation chapter 7. At kung titingnan natin, doon is malabo na siya yun. Okay? So, yan, mga kapatid. So, balikan natin yung Ebanghelyo. Then, dito sa John, makikita natin, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, kumbaga yung pag-uusap natin dito is just parang papyaw lang kasi hanggang June 7 pa yung pag-uusap patungkol sa Espiritu Santo kasi by June 7, yung Pentecost Sunday, doon ipagkakaloob ang Espiritu Santo or doon dumating ang Espiritu Santo sa mga alagad. Sabi dito, so, ang Espiritu Santo, pagdating niya, magpatutuo siya patungkol sa anak, sa ating Panginoong Jesucristo. How He can testify kung siya ay kapangyarihan lamang? Di ba? Anong klaseng kaisipan yun, mga kapatid? Okay? Magpatutuo siya patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Ang ganun din ang mga alagad, magpatutuo sila sa Kanya sapagkat kasama nila siya sa simula pa. Katulad ng Espiritu Santo na kasama ng Panginoong Jesucristo at ng Ama sa simula pa. Sabi ni
Riwel Gueta. Sabi niya, magaling ka magsalita sa SOCMED, sa personal kaya na pag-usapan yan. Ano kaya isasagot mo? Pwede naman kahit sa personal. Pero yung sabi ni Riwel Gueta na magaling ka magsalita sa SOCMED, sa personal, kaya mo bang pag-usapan yan? Ano kaya isasagot mo? Kaya naman, sabi, tulong ng Espiritu Santo. Pero yung makipagdebate sa inyo, hindi na kailangan. Ang hinihintay ko ngayon, Riwel Gueta, yung tagal-tagal na kayong tinutuya ng mga CFD at na makipagdebate for the second time ang mga ministro niyo kay Father Darwin. Hinihintay namin yon. At saka bakit ayaw niyo ilabas yung debate ni Father Darwin, yung version niyo? Ay, hindi pala. Kasi ayaw nga pala kasi pinutol niyo nga pala yung ano. Hindi. Inahamon ko nga kayong makipagdebate kayo ulit kay Father Darwin. Riwel Gueta. Sabi niya, mere opinion mo lang yan. Sige nga, hamunin mo Inc. Sabi niya, hinahamon ko ang mga taga-Inc na sana mag-challenge kayo ulit ng another round of debate kay Father Darwin. Okay? Siguro, naman, ang topic nyo is, totoo bang natalikod ang iglesyang itinatag ng Panginoon Jesucristo base sa referensya at Biblia? Sige nga, mo nga yan, mo sila. Kamo may naghahamon po. May naghahamon po na kung pwede daw po ba ulit ang mga ministro natin makipagdebate kay Father Darwin for the second time around. 3 months. Ang topic is, totoo bang natalikod ang iglesyang itinatag ng Panginoon? Hindi. Hindi na kailangan dapat kayo Hindi na kailangan kayo dapat mag-challenge sa kanya kasi dahilan doon sa debate ni Father Darwin at saka ni Farba, ang dami na convert ng mga Inc sa Catholic Church. Kayo, meron ba kayong may pagmalaki because sa debate ni Father Darwin at saka ni Farba ay na-convert ang mga Katoliko? Kaya nga, ay nahamon ko po ang mga Inc 1914 na sektang itinatag ni Mang Felix Manalo. Sana pagbigyan niyo po ako, sana kung makipag-debate uli kayo, makipag-debate sana uli kayo kay Father Darwin Gitgano for the second time. Ang topic is, totoo bang natalikod ang iglesyang itinatag ng Panginoon? Okay. Yun na, sige. The Owl Friends, I'm going to return Sunday next year. Wow. God bless. The Owl Friends, wow. Bless, wow. So yan. Then mga kapatid, dito sinasabi, sa verse 1, John chapter 16, sabi niya, I have told you this so that you may not fall away. Sinasabi ko sa inyo ito para hindi kayo bumagsak or lumayo. Sabi ng Panginoon sa verse 16, chapter 16. Parang pinapauna niya ng mga kapatid, take note na ang prior pa man mangyari yung mga bagay-bagay, mga kapatid, ay pinapauna na ng Panginoong Jesucristo. Katulad ng halimbawa, doon sa Matthew chapter 24, yung eschatological events na sinasabi, makikita natin doon na sa eschatological events, almost lahat ng mga pangyayari sa inaharap, sinasabi na ng Panginoon. Pero take note, doon sa Matthew chapter 24, mga kapatid, kung babasahin natin yung buong chapter 24, makikita natin doon, eschatological yon sa huling panahon ng mga pangyayari doon. Pero makikita natin doon, ang sinasabi doon mga kapatid, isa sa sinasabi doon, take note related ito kay Riwel Gueta, na sinasabi, ang sinasabi doon, na maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Eschatological events yun, ibig sabihin mga pangyayari sa huling panahon, but the Lord Jesus Christ never mentioned na ang iglesyang ikanyang itinatag ay matatalikod. Basahin niyo yung Matthew 24. Ang sinasabi doon, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya.
Yan. At isa doon sa sinasabi ng Panginoon, itong John chapter 16, verse 2, ito yung eschatological events. Sa mga huling panahon, ito mga kapatid, mangyayari. At patuloy na nangyayari. Yan. Kaya, sinachallenge natin sana sa pamunuan ng Inc. 1940. Marami na po kasi, dapat, sana maghamon kayo ulit ng panibagong debate kay Father Darwin. Ang title po sana is kung totoo ba ang natalikod ang iglesia at siguro ang ikalawang tanong at ito'y muling itinatag ni Ginoong Felix Manalo base sa Biblia at referensya. Siguro yun is mas magandang magandang title, Reuel Gueta. Okay. So makita natin ito mga kapatid, ito eschatological to. Panghuling panahon, sa huling kapanahunan, sabi ng Panginoon. Sabi dito sa verse 2, they will expel you from the synagogues. In fact, the hour is coming when everyone who kills you will think he is offering worship to God. So you see, ang mga mananampalataya, paalisin sa sinagoga. Actually, nangyari naman talaga yan. Na hindi na sila pinayagan yung mga alagad, na hindi na sila pinayagang muli na pumunta pa sa mga sinagoga. Di ba? Pero yung kasunod na sinasabi, nangyari talaga yon. Pero yung kasunod na sinasabi, ang kasunod is, at in fact, ang oras or panahon ay dumarating na ang sino mang makapatay sa inyo ay mag-aakalang nag-aalay siya ng pagsamba sa Diyos. And it happens to the disciples, mga kapatid. And it continuously happening to the disciples. Nangyayari ito sa mga kaparian natin. When in fact, dito sa Africa, itong Boko Haram at iba pang mga terrorist group, ng mga Islamic radicals, na mga terorista, gamit ang kanilang aklat, ay pinapatay. Marami po mga kaparian tayong pinapatay dyan. Sa part ng Africa, sa Syria, sa Lebanon, sa iba't ibang mga Muslim countries, mga kapatid. And they are thinking, as they are doing this, ay akala nila nag-o-offer sila ng pagsamba sa Diyos. Kaya ang mga alagad, sila yung inuusig. At ang pag-uusig na ito ay hindi, sinasabihan ka na, ang pag-uusig na ito ay hindi lang yung, kayo, kulto kayo. Hindi yung pag-uusig. Kulto kayo, peke yung sekta nyo. Hindi talaga totoong pag-uusig yun. Ang totoong pag-uusig, mga kapatid, ay talagang pinapatay yung mga mananampalataya because of their faith in the Lord Jesus Christ. Yun talaga yung totoong pag-uusig. Kaya ang akala nila, itong mga tao na ito, alam nyo, as they are doing this, they are thinking, they are doing the will of God. At kung titignan natin, mapo-point out nyo sino mga tinutukoy dito. When in fact, dito sa atin, meron din ganyan. Di ba? Na kapag binabatikos sila, mambabanta sila, then umahantong na yung bumabatikos sa kanila ay namamatay. Mga kapatid. And they are thinking na kapag ginagawa nila ito, ay akala nila, they are serving God. No, they are not. Because ang sinasabi sa Biblia, mga kapatid, na mag-isip ka lang nga, kapag mapuot ka lang nga sa kapatid mo, ay maituturing ka ng mamamatay tao. At alam natin, sabi dito, sa 1 John, chapter 3, verse 15, ang sabi dito. Okay. Mamamatay tao ang napapuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So mapuot ka pa lamang, ha? You are not yet doing an actual murder. Yet,
the Bible clearly says that kinukonsider ka na mamamatay tao. So therefore, diyan pa lang makikita natin na itong mga taong ito, na yung ginagawa nila ay salungat sa sinasabi ng Panginoon Kristo. Na mag-aakala sila na, kahit makapatay ka kasi kabilang ka naman dito sa okay lang yun. No! Dito sa Ezekiel 33, mga kapatid kaya yung mentalidad natin, actually, nakikita na natin yung ganong klaseng mentalidad. Okay. Sa verse 11, Ezekiel 33 verse 11, sabi ng Panginoon. Kaya nga, ito yung mentalidad ng karamihan ngayon. At kung ganito yung mentalidad mo, ay hindi ka kakampi o hindi ka nasa side ng Panginoon. Ano sinasabi dito? Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino man ay mamatay sa kanyang kasamaan, ibig kong siya ay magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Even yung pinakamakasalanan, the Lord doesn't want them to die in their sins. Kaya nga kung makikita nyo, kahit yung nakikita nyo kuminsan, yung halimbawa ikaw, yung mga matatanda na yung nagkaedad na, nagkakaroon ng bedridden, yung namuhay sa kasalanan from noong kasibulan ng kanyang lakas hanggang sa tumanda siya. Alam niyo, marami na kami napupuntahan mga kapatid na bedridden ng napakatagal na panahon. Kung titingnan natin, kung susuriin natin, why God allows it to happen. Kasi yan yung period of purification. Kasi ayaw ng Panginoon na matay na ang isang tao ay mamatay sa kanyang kasalanan. That is why binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa ay makapagsisi. Kaya nga, itong John 16 verse 2, time will come na itong mga taong ito na pumapatay, na ang akala nila ay naghandog sila ng pagsamba sa Diyos. But they are not. Because those kind of attitude is not of God, mga kapatid. Kasi ang Diyos, kaya nga kapag pro-AGK ka, okay lang yun, mamatay yun sila, mga addict naman yun, then you are not compatible to God. Kasi ang Diyos doon sa Ezekiel 33:11, hindi niya nais na ang tao ay mamatay sa kanyang kasalanan. Okay. Kaya makikita na natin, kaya meron akong kausap Sabi ko sa Revelation, sa Book of Revelations, ang mga taong pinagutan ay naroon sila sa piling ng Diyos. Ang tanong ko sa kanya, saan ka ako? Saan ka ako mapupunta yung mga namugot sa kanila? Hindi pwede sila magsama doon. Yung mga namumugot, yung pinugutan, andun nakita sila sa piling ng Diyos. In the Book of Revelation. Ngayon, yung mga namumugot, saan sila ngayon? Tanong ko sa kanya. Okay. Diretso na natin mga kapatid. Okay. So, ginagawa nila yon ng mga tao na yon, pumapatay sila, pinapatay nila ang mga naglilingkod sa Panginoon Kristo. Ang sabi ng Panginoon sa verse 3, at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Diba just recently, ng other days, ay sinasabi ng Panginoon, pagdating ng Espiritu Santo ay tuturuan niya tayo ng lahat ng bagay at ipakilala ng Panginoon
yung kanyang sarili sa nagmamahal sa kanya. At dito, itong mga taong ito, ibig sabihin, itong mga taong ito na gumagawa ng mga ganito, ay wala naman talagang totoong pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, sabi nila ito sa verse 3, at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Sa verse 4, ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. These people are doing these things because they actually don't know the Father nor the Son. Okay. So, kung babalikan natin yung Ebanghelyo, sabi ko nga sa inyo, ang makikilala lamang natin ang lubusan ng Panginoong Jesucristo kung iniingatan natin yung kanyang mga kautusan sa ating puso at siya ay magpakilala sa atin, gayon din ang Ama, mga kapatid. Kaya yung itong mga tao naman na mag-uusig sa atin pagdating na araw or umuusig sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, they are thinking they are doing God's will. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya nila ginagawa yun sapagkat hindi nila nakikilala ang anak ni ang Ama, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. At kung loobin man ng Panginoon na dumating sa punto na uusigin tayo dahil sa ating paninindigan, dahil sa ating paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, ay hilingin na bigyan nawa tayo ng Panginoon ng grasya na patatagin niya ang ating kalooban, patatagin niya ang ating paninindigan na hindi tayo ma-fall away, sabi nga ng Panginoon. Sabi niya, He told this in advance so that we may fall away. Maging handa tayo na makakita natin this is really happening in us as believer of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So nawa, biyayaan tayo ng Espiritu Santo ng lakas at patuloy na paninindigan para pagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, mga kapatid. So maybe that is by now. Shalom, mga kapatid. Maraming salamat sa nag-likes, 827 likes. Andun yung mga nag-tap ng screen, or kahit yung hindi man nag-tap ng screen yet, andyan sila na nakikisa sa atin. So shalom. And then okay, that is by now, mga kapatid. Shalom, loobin ng Panginoon, kita-kita tayo ulit bukas. So sabi ko nga sa inyo, hindi natin tagal yung discussion about the Holy Spirit kasi sigurado ako from this day onward, ang pag-uusapan is all about the Holy Spirit. At sinasabi ko nga sa inyo na ang Espiritu Santo ay hindi lamang kapangyarihan, kundi siya yung nagbibigay ng kapangyarihan. At hindi siya puwersa lamang, sapagkat kung puwersa siya, papaano siya makapagpatotoo patungkol sa Panginoong Jesucristo. So you see, ang Espiritu Santo ay hindi kapangyarihan, bagkus siya yung nagbibigay ng kapangyarihan. Yung sinasabi sa Acts chapter 1 verse 8, di ba? Ano sinasabi doon? You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. So, yan mga kapatid. So that is by now. Shalom, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. At iligtas naman tayo ng Panginoon sa violation, sa incap, mga sadya na pagkakamali. Ingatan nawa tayo ng Panginoon sa mga pagkakamali natin sa kalsada. So, lalo na ngayon, sigurado ako na matraffic po ngayon mga kapatid. Kaya, yung mga mamaya papapasok, it's better for you to prepare ng medyo maaga kasi matraffic talaga ngayon mga kapatid. Okay. So, shalom mga kapatid, ingat. Mag-ingat tayo, gabayan tayo ng Panginoon. Iligtas niya tayo sa mga mabibigat na pagsubok.
Iligtas tayo sa stroke, sa cancer, sa kidney failure, at ibang malubhang sakit at karamdaman at mga bagay beyond our control. At iligtas din tayo ng Panginoon ngayon sa incap, mga kapatid. Sa road rage, kasi matraffic ngayon, I'm very sure, because everyone will be magiging conscious sila, magiging parang asiwa ka na mamaya sa paggawa mo ng ganitong move ay violation na pala yun, unknowingly. Then makikita ka sa camera, then padadalan ka ng notice na may traffic violation ka. Kaya maging ligtas na tayo doon, mga kapatid. So that is why now, Shalom. Maraming salamat sa inyong lahat. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. At sugunawa ng Panginoon ng kanyang anghel upang ingatan tayo at gabayan ayon din sa kanyang pangako sa Psalm 91 verse 11 at ang kanyang pangako sa Psalm 121 na ingatan tayo sa ating paglabas at sa ating pag-uwi. Amen. Signing off, my dear brothers and sisters.